Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Hello po mga ka-Airsoft. Ngayon po, kwentuhan session, tanungan portion po tayo. Episode 122 na po tayo. Napakalayo na ng narating. Ay, buksan mo. Okay, wag na. Okay. Napakalayo na po ng ating narating mga ka-Airsoft, no? Dito sa ating kwentuhan session, tanungan portion. Napakatindi dahil na gabi-gabi ginagawa natin to basta may oras na ipinagkaloob sa atin. Ayos mo. Okay na. Episode 122, ibig sabihin mga ka-Airsoft, episode 122 times na po natin ginagawa ito. Okay? Mula nung una, magpasa hanggang ngayon, masaya po ako mga ka-Airsoft na mapagsilbihan kayo. Mula nung una hanggang sa ngayon, excited ako sa tuwing gagawin ko to, no? Kasi excited ako dun sa mga ibabatong question kung paano at kumbaga sa paanong paraan natin sasagutin ito. Yun, excited ako, no? Kaya masaya ako sa tuwing idinadaos tong kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Hindi na tayo magpapatupik-tupik pa mga ka-Airsoft, no? Hindi na natin papatagalin. Ngayon, sasagutin na natin yung question ng ating mga bossing. Okay? Question number 1 from Pasig City, Bigman. Lifetime warranty pa rin po ba yung item na binili ko sa tao na bumili sa inyo? Okay. Actually, mga ka-Airsoft, yung lifetime warranty is non-transferable, no? Bakit hindi pwedeng i-transfer? Okay, ganito. Yung taong bumili sa amin ng airsoft, pinapaliwanagan ko mula ulo hanggang paa. Lahat ng anggulo ipinapaliwanag ko kung paano maiingatan yung unit, kung paano yung proper maintenance, kung paano yung tamang paggamit, kung paano yung tamang pagtatabi, kung paano, etc., etc., etc. Okay? Ipinapaliwanag ko lahat yan. Ngayon, yung taong pinaliwanagan ko, maaring makalimutan niya yung ipinaliwanag ko. Okay? Ngayon, ibinenta niya yung unit niya. Binili mo naman. Anong kasiguraduhan ko na ikaw na bumili third hand is mapapanatili mo kung paano ingatan yung unit. Diba? Yung taong pinaliwanagan ko, 100% lahat ng ipinaliwanag ko doon, lahat ng bagay na ipinaunawa ko sa kanya, hindi niya kayang isalin sa'yo na bumili as third hand. 100% po yun, hindi niya kaya yun. Na ikwento at ipaunawa sa'yo. Ngayon, it is very unfair on my part to still continue the lifetime warranty na maisalin sa'yo. Kasi, unang-una, hindi mo alam kung paano protektahan yung unit, tapos, in the end, ako ang mamroblema sa'yo. Diba? I just hope na sana naintindihan mo, no? Ikaw na bumili ng unit na third hand, hindi ka kayang paliwanagan nung binilan mo. Ako na nga itong nagpapaliwanag eh. Minsan dumarating sa punto pa rin na hindi talaga nila nauunawaan eh, ng unang paliwanag eh. O, diba? Lagi ko sinasabi, pinapaliwanag ko, bawal na bawal mag-iwan ng bala sa magasin. Marami man yan, kaunti man yan, punong-puno man yan, o isang piraso man yan, bawal na bawal mag-iwan ng bala doon sa magasin. Pero, almost 80% of ka-airsoft nag-iiwan pa rin ng bala sa magasin. Diba?
Oh. Bawal na hindi mag-silicone oil ng unit. Pero, most of the airsoft is binabaliwala yun. Ngayon, ikaw na bumiling third hand, masyado naman akong malulugi kung binili mo na third hand at hindi mo pina-properly maintain yung unit mo. Okay? Just to answer the question of Arca Airsoft, Big Man, transferable ba yung lifetime warranty? Hindi po. No? Yung lifetime warranty, humihinto po yun doon sa tao kung ibebenta niya na yung unit niya. Okay? And I just hope na nasagot ko yung question ng Ate Carson. Okay. Big Man, lahat ba ng ano to? Hindi ko mabasa. Big Man, lahat ba ng mura hindi quality? Lahat ba ng mura hindi quality? Lahat ba ng mahal quality? Okay. Unang-una mga ka-airsoft, sa unit, mura eh. Di ba? Huwag tayong mag-expect ng quality unit kung mura lang natin siya nabili. Di ba? Huwag tayong mag-expect ng malakas na unit kung budget meal siya. Huwag tayong mag-expect ng matibay na unit kung budget meal siya. Huwag tayong mag-expect ng unit na tatagal kung budget meal yung binili mo. Okay? Pero, kung yung unit naman is mataas ang presyo, merong dahilan kung bakit mataas ang presyo. It's either mid-class siya or high-end. It's either upgraded. It's either quality talaga yung mga nakalagay, yung mga nakaload sa kanya. Okay? Kaya nagiging mahal yung isang unit, it is because quality ang bawat nakalagay sa kanya. Ganito, bibili ka ng mountain bike. Okay? Bibili ka ng mountain bike ha. Tapos, magte-trail ka. Diba? Most of the built bike, ibig sabihin, pag sinabing built bike, ito yung mga bike na naka-assemble na agad. Diba? Most of the built bike, maaasahan mo on highway, on daily daily na paggamit. Tama, Lucas? Maasahan mo. Pero kung yung built bike, ipang trail mo, maasahan mo ba yung built bike? Hindi. Kasi, yung built bike is a budget meal bike. Diba? Ano ba yung nakakabit sa kanya na frame? Ano ba yung nakakabit sa kanya na fork shocks? Ano ba yung nakakabit sa kanyang rims? Ano ba yung nakakabit sa kanyang hubs? Ano ba yung nakakabit sa kanyang group set? O, diba? Ganun yan. Ngayon, kung mag-assemble ka, mas mahal siya. Bakit? Kasi syempre, kakabitan mo ng number 1, fox na shocks or rock shocks. Di ba? Rock shocks Reba. Di ba? Rock shocks Ultimate. Di ba? Kakabitan mo ng mga ganun. Mas mahal siya kasi kakabitan mo ng Shimano group set. Di ba? Kakabitan mo ng Jore XT, SLX, XTR. Di ba? Ganun yun. Ngayon, the more na mahal yung ikinakabit mong pyesa, the more na quality yung nagiging resulta ng build ng bike mo. Ganun din sa barel. Diba? Kung bakit mahal yung isang barel laban dun sa isa, it is because quality ang mga nakasalpak sa kanya. Okay? Diba? Mas mahal ang Brembo brake set kesa sa Nissin
brake set. Bakit mahal ang Brembo brake set? Kasi mas effective siya in terms of braking power. Okay? Kaya ayun, no? Pag ang unit na pinili mo is budget meal, tapos hindi pa upgraded, don't expect na tatagal yung unit. Expected mo na hindi tatagal yung unit pag ang unit na kinuha mo ay budget meal. Bumili ka ng unit na China, okay, ayos, tinespire, gumagana. Kinabukasan, naglaro ka, okay naman. Then the next day, maglalaro ka, ayaw nang pumutok. Meron ng singaw. Meron ng problema. It is because yung unit na kinuha mo, budget meal. Diba? Pero kung ang kukunin mong unit is yung mga quality unit, may kaukulang presyo, hindi ganun na mangyayari sa'yo. Napapansin nyo ba? Wala halos, ewan ko lang kung napapansin nyo ni wala halos nagpaparepair sa atin ng ZZ. Walang nagpaparepair niyan. Bakit walang nagpaparepair niyan, Lucas? Siya, matibay. Kasi matibay ang ZZ. Kasi yung ZZ, halos ayaw niyang masira. Kasi matigas ang materyales ng ZZ. Kasi ang ZZ ay high-end. Kasi ang ZZ ay upgraded. Kaya, wala halos nagpaparepair niyan. Pansinin nyo to, ang daming nagpaparepair ng Glock. Diba? Ang daming nagpaparepair ng Glock. I'm not saying na pangit ang Glock, pero ang daming nagpaparepair ng Glock. Ang daming nagpaparepair ng mga budget meal 1911, 2011, China na Beretta. Ang daming nagpaparepair niyan. Kasi, yung unit na yon is hindi quality, kaya mabilis masira. Okay? Kaya, just to answer the question of Arca Airsoft, most of the airsoft na pricey, merong dahilan kung bakit sila naging pricey. Kung bakit sila naging mahal, kasi meron pong dahilan yan. And I just hope nasagot ko yung question ng ating girls. Okay? Next question. Big Man, may binebenta ka bang second hand na pistol? Actually, wala akong binebentang second hand or hindi ako nagbebenta ng pistol na ipinapabenta as second hand. Bakit? Kasi masisira po ako doon, no? Ayaw kong magkaroon tayo ng problema kasi imaginein mo second hand. Hindi natin alam kung yung unit na yon inalagaan ba. 'Di ba? Kasi second hand nga eh. Nanggaling na sa isang tao, ginamit niya na. Hindi natin alam kung iningatan ba yon. Ngayon, bibilhin mo. Lahat ng problema ng unit na yon kasama sa binili mo. Diba? Kung yung unit na yon hindi tatagal, kasama yon sa binayaran mo. Yan ang papakatandaan ninyo. Kasama yung sakit ng ulo doon sa unit na yon pag binili mo. Okay? Kaya, hanggat maaari, huwag kayong bibili ng second hand. Ako, payo ko lang yan. There are lots of moving parts, tiny and little moving parts, na pwedeng magkaroon ng problema, then eventually, ikasira ng unit ninyo. Ang dami. Ang dami pwedeng mangyari. Yun po yung iwasan natin. No? Huwag po natin sayangin yung pera natin, yung inipon natin. Huwag natin sayangin dun sa second hand na unit. Kasi pag nangyari yon
talagang expected mo na mapapakwit ka. Ba, alam mo, naganap ka ng mura, naganap ka ng 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 na second hand. Kung hindi niya naalagaan yon, isasali niya sa iyo yung sakit ng ulo. Di ba? Ang mangyayari, ikaw na nangangarap mag-enjoy, hindi ka mag-enjoy. Kasi, binili mo pati yung sakit ng ulo eh. Di ba? Kaya hindi magandang idea yung pagbili ng second hand. Konti na lang idadagdag mo, naka-brand ka na. Go for the brand new para hindi sumakit ang ulo. And I just hope nasagot ko ng maayos yung question ng ating ka-airsoft. Okay? Merong tanong dito. Sabi ng ka-airsoft natin, Harold Bautista, magandang gabi po, Boss Idol. Magandang gabi po, Boss Harold of Kamuning, Quezon City. Okay, no? Sir, pa-check po mga PM ko. Salamat po. Jan Sabino. Pakisabi nga, pakicheck yung PM ni Jan Sabino. Angelito Sumangil, magandang gabi, Idol. Mababa na presyo dyan. Pangdaga lang sana, Idol. Sir Angelito, kung naghahanap ka ng unit na pandaga, kung naghahanap ka ng unit na pamatay sa daga, huwag na lang pong airsoft. Kasi mahal yung airsoft para pampatay ng daga. Diba? Kung gusto mo po ng pampatay ng daga, meron pong mga nabibili niyan sa Shopee. Dora o kaya Racumin. No? Mamaya, papakita ko sa iyo meron kang akin na yung cellphone ko. Okay, cellphone mo na lang. Akin na. Google. Type mo Dora Rat Killer. Nasaan? Ayan. Ito, vacuum. Ayan, Dora. Ayan, no? Ayan. Bossing, kung naghahanap ka ng pampatay ng daga, ito, pakita mo. Yan. Yan ang gamitin mo. Effective yan. Mura pa yan, boss. No? Yan. Murang-mura pa yan. O, yan. Yan. Pangpatay ng daga yan. O kaya, ito, meron pa akong isang suggestion. No? Paano i-back to? Ito, meron pa ako isang... Yan. Ito. Uy! Ganyan pa. Pakita mo sa camera. Yan! Yan, di ba? Kung ang hinahanap mo, bossing, pampatay po ng daga, yan po ang bilhin mo. Dora or Racumin Rat Killer. Okay? Kasi, bossing, ganito. Yung airsoft kasi, hindi naman ginawa para pumatay ng daga. Baka kasi hindi mo mapatay yung daga, gamit yung airsoft mo, madismaya ka pa sa airsoft. Ang airsoft, ginawa para sumaya ka. Para pang-sports. Para mahasa mo yung skills mo. Para gumaling ka, maging asintado ka, para makapag-dry fire ka, para makapag-perform ka ng bagay na ginagawa sa tunay na baril, gagawin mo rin sa airsoft. Doon ginawa ang airsoft. Hindi po ginawa ang airsoft para pampatay ng daga. Napakamahal naman ng airsoft para pampatay mo lang ng daga. Di ba? At ito pa, huwag kang mag-e-expect, no, na mababang presyo na kayang pumatay ng daga. Di ba? Ganito. Halimbawa, meron kang pera. Sakto lang yung pera mo. Meron kang dagang papatayin. Bumili ka ng rat killer. Di ba?
bumili ka ng rat killer, Dora or Racumin. Di ba? Yun po ang bilhin mo, bossing. Ngayon, huwag kang bibili ng airsoft na mababa ang presyo. Sabi mo kasi, no? Mababa na presyo. Sabi mo, mababa na presyo. Huwag kang bibili ng airsoft na mababa na presyo para ipampatay mo ng daga. Okay? Yung mga high-end na pistol, minsan nagmimintis pa para patayin yung daga. Ano pa yung mababang presyo? Di ba? Yun lang ha. Bossing, huwag kang magagalit sa akin, huwag kang magtatampo, diretso lang ako magsasalita sa'yo. Okay? Ulitin natin, recap natin. Ang sabi mo, gusto mo ng pampatay ng daga. Huwag kang bibili ng airsoft. Bumili ka, Dora, rat killer, or Racumin, rat killer. Marami po niyan sa Shopee. Tapos, ito pa. Ang sabi mo, mababa ang presyo, pampatay ng daga. Tayo dyan. Di ba? Mababa ang presyo. Kung mababa ang presyo, dun ka sa Dora at Racumin. Huwag kang bibili ng airsoft na mumurahin para ipampapatay mo ng daga kasi mabibigo ka lang. Yung daga, pag mumurahin ang binili mo, ano ba yung mga unit na mumurahin? Pag mumurahin ang binili mo, unang-una, hindi matibay, mahina, gawang Lunes, sirang Martes. Yan yung mga mabababa ang presyo. Okay? Binaril mo yung daga, pak! Tinamaan siya sa ulo, pak! Baka mainis ka pag yung daga lumingon sa'yo. Di ba? Kulang na lang, duruin ka ng daga eh. No? Kulang na lang, duruin ka niya. Ibig ko sabihin, dun sa murang airsoft, hindi mo kayang patayin yung daga. Di ba? Akala mo ba yung mumurahing airsoft malakas? Di ba? Yung mumurahing airsoft, huwag mong i-expect na malakas. Kaya yung airsoft naging mura ang presyo kasi mahina siya. Diba? Ngayon, pag yung airsoft, mataas ang presyo, ibig sabihin, quality yun. Pag quality yun, ibig sabihin, matibay siya, malakas siya, masarap siyang gamitin. Ibig sabihin, pag yung airsoft mumurahin, malambot lang siya, mahina siya, hindi ka mag-e-enjoy. Diba? Ngayon, ang sabi mo, papatay ka ng daga, huwag ang airsoft. Bossing, payo ko lang sa ito. Kung gusto mong pamatay ng daga, unang-una, bumili ka ng Dora, Racumin, o Racumin, o kaya bumili ka ng bumili ka ng ng walis tambo. Kunin mo yung handle, yun, pamalo sa daga. Pak! Patay ang daga doon. Di ba? Magkano lang ang walis tambo? 100, 150. Ang gagastusin mo, 150 lang. Pak! Patay ang daga. O, di ba? Magkano lang ang Racumin? 100 lang yata isang box. Or ang Dora, 100 lang isang box. Patay ang daga. Yun siguradong patay ang daga. O, di ba? Pero airsoft, tapos mumurahin, hindi mamamatay ang daga siguro, bossing. Huwag ka magtatampo, boss. Sinagot lang kita ng diretso. Okay. Ito. Nasaan na. Okay. Kapag ba Poseidon hinabaan ng barrel, lalakas pa, boss? Magandang gabi, boss. Idol. Poseidon, hinabaan ng barrel, lalakas ba? Yes. Tatandaan nyo to. Ang airsoft natin, the more na humahaba, the more na lumalakas. Okay? Kaya lang, meron lang akong concern regarding ito. Poseidon is a version ng rifle na CQB. Most of the Poseidon. Pero hindi ko lang alam. Ito si Charles Magne, parang ang binili nito is the Medusa. Di ba? No, so, CQB version yun. Bossing,
Pag yung CQB, hinabaan mo ng barrel, hindi na siya CQB. Chop suey na siya. 'Di ba? Kung gusto mo ng mas mahabang barrel, I do suggest bumili ka ng unit na mas mahaba ang barrel. Wag yung maiksi, papahabain mo. Bakit? There's such a thing as integrity of the structure. Okay, ito. Hindi, mas babawan natin. Malalim 'yan eh. Ay, akin na yung pula nito. Mag-sample tayo, ha. This is a CQB. This is a long barrel. Dadagdagan ko yung barrel nito, hahabaan ko para maging kasing haba nito. Parang ganun ba ang ibig mo sabihin? Hindi maganda. For me. Actually, kikita ko sa'yo. Kikita ko sa'yo kung hahabaan natin ng barrel yan. Kikita ko sa'yo kung hindi ko kasi matawag na upgrade yung ganun, boss. No? Hindi ko matawag na upgrade yung ganun. So, ito. This unit, the CQB, hahabaan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para humaba siya ng 6 inches, magkakabit tayo ng suppressor na 5 inches. Kinabitan natin. Hinabaan natin yung barrel. Ano yun? Ang tawag na slip-on lang yun. Slip-on, di kabit. Pwede ring alisin. Di kabit, alisin. Ngayon, pag slip-on, nilagay mo dyan, aksidente, pak, tumama, mababali. Yung integrity ng structure, dahil dinugtungan natin siya, masasayang. Pwede kasing masira to. Yung mismong structure. Masasayang. Walang iniwan. Nagpatayo ka ng bahay. Pinatayo mong bahay, bungalo lang. Okay, bungalo ha. Ngayon biglang nagkaroon ng pagbabago. Gusto mo 4-story building or 5th-story building. Pwede ka bang basta lang magdugtong? Hindi. Kasi yung pinatayo mong bahay, bungalo. Yung mga nakaabang na bakal, yung pundasyon is only for a bungalow. Ngayon gagawin mong 2-story building o 3-story building. Yung pundasyon ng bahay na bungalow is not enough para i-hold niya yung ganong katinding bigat. Kasi 2-story, 3-story, so on and so forth. 'Di ba? Yung pundasyon mo is naka-design lang para sa isang bungalow. Then dudugtungan natin, guguho 'yun. Bababa, gagalaw ang lupa. O yun, no? Ganon din dito. So, ito yung structure niya eh. Okay? Ngayon, gusto mong habaan ng barrel, hindi po magandang hindi magandang idea, no? Pasensya ka na, bossing, ha. Nagtanong ka kasi. Kaya sasagutin ko lang po ng diretso. Okay? Kikita ko sa iyo, boss, pag nagpa-upgrade ka sa akin. Pero hindi ko maatim eh. Hindi ko maatim na lokohin kita, no? So, kung yung unit mo micro CQB, hayaan mo maging micro CQB. Kung yung unit mo
CQB, hayaan mo maging CQB. Kung yung unit mo, long barrel, hayaan mo maging long barrel. Okay? Pero, may exemption kung ang gagawin mong unit is long barrel, i-convert mo into a DMR, may exemption yon. Kasi bakit? Ang unit mo long barrel. Ngayon, gusto mo siyang gawing DMR. Hahabaan natin. Hahabaan na natin. Ito. Ito. Oh. This is an example of a DMR. Kita ba? Hanggang dulo? Hindi. Hindi. Taas konti. Ito ang example ng DMR. Yan. Kita? Ayan. Tingnan nyo ha. Kita nyo? Mas mahaba siya ng 1, 2, 7. Mas mahaba siya ng 7 inches. Oh. In order na itong long barrel maging kasing haba nitong DMR, kailangan natin ng 7 inches. Okay? May exemption, sabi ko, di ba? Pwede. Bakit? Kasi, pag ikaw naka-DMR ka, maliwanag sa utak mo, maliwanag sa utak ng crowd na ikaw hindi ka lulusob, hindi ka mga asot, hindi ka lalapit. Nakaabang ka lang. Yun ang exemption, di ba? Pero ito or vice versa, the other way around, kung ang unit mo CQB, hindi natin pwedeng hapitin na gawing DMR. Kasi bakit? Napakahaba po ng 16 inches. Yan. Napakahaba ng 16 inches para hapitin natin yung length. Okay? Pero just to answer the question na itinanong mo, Sir Charles, tama ba ako? Charlie Main, no? Pwede, but not advisable. Okay? Bossing, kikita ko sa'yo, sabi ko sa'yo. Kaya lang, hindi ko talaga matin. Pasensya ka na, no? Mas nanaisin kong sabihin yung totoo sa'yo kesa paikutin ka. Yung mga matatandang ka-airsoft na follower na hanggang ngayon nakakanood, alam nila yung ugali ko. Sasabihin ko sa iyo yung totoo, masakit man ito. Sasabihin ko sa iyo yung totoo, hindi man ito yung inaasahan mong sagot ko. Basta sasabihin ko yung totoo. Mas maganda yung mapait na katotohanan kesa dun sa matamis at mapanlinlang na kasinungalingan. Okay, bossing? Pasensya na, Sir Charlie Main. Yes. Lalakas. Pag hinabaan. But not advisable. Okay, bossing. Hindi siya advisable, ha? Okay, na just hope nasagot ko ng mahusay at maliwanag yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay, sabi ng ating ka-airsoft, J.R. De Los Santos, good evening, bossing from Pangasinan. From Urdaneta, Pangasinan. Hello, Sir JR. Hello po. Magandang gabi, magandang araw. Ingat po sa araw-araw na buhay-buhay natin. No? Hello to your family. Have a blessed day. Okay, good evening po, Boss Bigman. Menjun Ebora Pacheco. Good evening, sir. Yung staccato, Boss Bigman, top po talaga, daga, pag nauluhan. Iba kasi naman talaga ang lakas ng staccato. Ang staccato is a 2011. Okay? Ang staccato may presyo. One of the high-end unit ang staccato. Kaya, pag tinamaan yung daga, tepok talaga. Kasi yung tinatanong naman nung ka-airsoft natin kanina,
na si Sir Angelito Sumangil, ano yung mababang presyo na pwedeng pamatay ng daga? Pucha, nag-blink yung utak ko. Iniisip ko, ano ba? Walang lumalabas sa utak ko. Kasi walang mababang presyo, walang mumurahin na airsoft na kayang pumatay ng daga. Okay? Ayun, no? Ganun talaga, bossing, no? Ayan, staccato, Boss Bigman, tepok. Kasi medyo iba ang lakas ng staccato. Staccato is a 2011. Hindi mo pwedeng biruin, hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng biruin, hindi mo pwedeng, how do you call this, ipagsawalang bahala. What I'm trying to say is, hindi mo pwedeng biruin, ipambaril-baril kung saan-saan. Hindi pwede yun. Kutsa, ang lakas ng staccato. Staccato is a caliber 45 replica. Okay? Ang caliber 45 sa tunay, pag binaril ka, mahihiya kang bumangon. Iba ang knocking power ng kalibre 45. Mga ka-airsoft, hindi ka makakabangon. Ito, yung sa mga nakakaintindi dyan sa barel, ha? Binaril ka ng 9mm, pwede kang mabuhay eh. Binaril ka ng Glock, pwede kang mabuhay. Maraming nabubuhay. Barilin ka ng caliber 45 sa delikadong, eto. Binaril ka 9mm dito, pwede kang mabuhay eh. Dito? Pwede kang mabuhay. Binaril ka sa tiyan, pwede kang mabuhay. Binaril ka sa leeg, pwede kang mabuhay. Subukan mo, barilin ka ng caliber 45. Pucha, mahihiya kang bumangon. Hindi ka nadidilat. Iba ang lakas, iba ang knocking power ng caliber 45 kumpara mo sa 9mm. Ang staccato is a caliber 45 replica. Kaya mahihiya kang bumangon. Kaya yung daga, binaril mo sa ulo, gamit mo staccato, mahihiyang dumilat ulit eh. Okay, no? Okay, Boss Idol, yung panglaro na sabi sa'yo at binigay mong presyo, ok na ba quality nun? Ganito, mga ka-airsoft, no? Sir Harold, hello po, good evening sa'yo. Good evening rin po kay Madam na gumagawa ng mga pastry cakes. No? Si Madam na suportado si Sir Harold. Hello sa'yo, sir. No? Hello rin po kay Madam. Ganito, pag panglaro, huwag nyo masyadong artihan. Pag panglaro, make it simple. Pag panglaro, hanap lang kayo ng mahina lang. Huwag kayong gagamit ng panglaro na malakas. Huwag kayong gagamit ng panglaro na high-end. Ito, tapatan na. Kung ang kukunin nyo sa akin high-end, kikita ako. Pero bakit ko sinasabi to? Make it simple. Make it plain. Kasi ganito, maraming bagay kung bakit dapat simple at plain lang yung panglaro. Number 1, kung maglalaro ka, prone to sa pagkalaglag, prone to sa pagkagasgas, prone ka sa pagkadapa, sayang yung unit. Kung high-end, kung full setup, kung nakascope, kung may laser, kung loaded, sayang yung unit na yun. Okay? Sa paglaro, there's a big chances na mabitawan mo yung unit. There's a big chances na nandito mo, nadapa ka. Diba? Kung sa panglaro, make it plain, simple, basta ma-serve niya yung purpose niya, okay na yun. Yeah? Ganon sa panglaro. Number 2, ang panglaro, hindi pwedeng malakas. Ang panglaro, dapat enough na, enough na yung FPS niya para maramdaman nung kalaban mo yung bala mo. Diba? Hindi kasi, for me, yun ang pananaw ko. Pasensya na po kayo ha. Ako, ang nasa isip ko kasi, ang nasa isip ko, pag maglalaro ako, ang nasa isip ko, fun, healthy, okay, friends. Yan ako sa totoo lang ha. Pag maglalaro ako,
ang nasa utak ko, wow, fun, fun, fun. Healthy, at saka friends. Okay. Ang gagamitin ko panlaro is around 300 FPS and below na pistol. Sa rifle, 380 to 400, pwede pa siguro 420, but not more than that. Bakit? Kasi pag naglalaro, nasa utak ko fun, masaya, nakangiti. Pag naglalaro, ang nasa utak ko, healthy, maayos, healthy game. Pag naglalaro, ang nasa utak ko, friends. Ibig sabihin, yung kaninang kalaban ko, pak, binaril ko, pagkatapos ng game, bro, nice game. Di ba? Magkaibigan kami. Ito. Gumamit ka ng unit ng airsoft na malakas. Ang pistol mo, kasi ang pistol kasi dapat mahina lang kasi pang close ang pistol eh. 1 to 2 meters, pak! 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 Ganon ang pistol. Eh, yung pistol mong FPS 450, binaril mo, pak! Oh, shit! Oh, sa tingin mo, healthy yun? Kung ang pistol na gagamitin mo, 400, tapos 2 meters or 3 meters, pak! Binaril mo, sa tingin mo, to tatanungin ko kayo, fun ba yon? Sa tingin mo, healthy ba yon? And the most important one, sa tingin mo, friends ba yon? Sa tingin mo ba yung binaril mo na yon, after the game, kakamayan ka? Sa tingin mo ba, pagtapos ng game, punta kayo sa parking lot, nagbibihis kayo, tinatabi nyo yung gamit nyo, nagkasalubong kayo, nung binaril mo, sa tingin mo ba, kakamayan ka niya, lalapitan ka niya, sasabihin niya, bro, nice game, next week ulit. Hindi niya sasabihin yun. Di ba? Ang sasabihin niya sa'yo, hindi man sa harapan mo, pabulong, putang ina mo, ka nang pupunta rito next week. Oh, di ba? Gago ka. Susunod, hindi ka na makakaulit. Oh. Ang tanong, nagkaroon ka ba ng friends? Lumawak ba yung network mo? Nagkaroon ka ba ng tropa? Hindi. That's the end of the story. Di ba? Kaya, ayun, no? Make it simple. Make it, hanggat maaari, yung enough para maramdaman niya yung bala mo, no? Just to answer, no, yung question ng ating ka-airsoft na si Sir Harold, yes sir, yung pong mga, let's say, basta mga Taiwan, alam mo naman yan, mga old player ka na, no? Basta yung mga Taiwan, let's say, mga dissenting presyo, 8,000, 9,000, 10, 11, okay na yun. Huwag ka nang gagamit ng mga tigpo 14. Huwag na, bossing. Alam ko, hindi, ito boss hindi, boss Harold. Alam ko kaya mong bumili, alam ko kaya mong bumayad. Bukod sa iyo, may pondo ka, nandyan si Mrs., di ba? Alam ko kaya mo eh. Pero, since ang target mo is back on game, huwag na bossing. Okay yung mga plain and simple lang. Use Glock, use kumbaga, kung gusto mo mag 2011, yung mga low 2011 na lang. Huwag na yung mga competition pistol. Una-una, hindi mo mamamaximize. Pangalawa, hindi siya healthy talaga. Promise. Sir Harold, no? Alam ko nung panahon nyo, talagang bakbakan, no? Kasi way back talaga, hindi naman uso yung chrono, di ba? Ngayon na lang naman na, na-regulate, gano'n, no? Pero, wag na. Alam ko, sanay kang manakit. Pero wag na yun. Kasi, ibinabangon natin yung airsoft community. So, para yung
mga newbie natin naka-airsoft, pang game na rifle. Pang game lang na rifle. Haha. Ito may pagkabuli kasi ito si Sir eh. Alam mo kasi ito si Sir, mga airsoft na, yung mga circle of friends dito talaga matitindi. Jay Manalo, di ba? Yung mga circle of friends yan eh. Kaya talagang, alam mo yun, afford talaga naman nila, no? Afford nila. Kaya lang, ako I am trying to protect yung mga newbie. Just imagine, Sir Harold, putya, in game, babakbakan mo yung newbie. Matotrauma naman yun. Di ba? Ayun, basta balance lang natin, sir, no? Just hope na magkita tayo on game. Pag maglalaro, somewhere in, more on Rizal area kasi ako, no? Montalban, Concepcion, Marikina Heights, yan, no? Sana magkita tayo in game. Hindi man magkakampi, kahit magkalaban, pagkatapos ng game, kamayan. Di ba? Kamayan. Sir, nice game. Next week, kita ulit tayo. Di ba? Ganun. Yun ang masarap eh. Ang airsoft, tandaan nyo hindi ginawa para manakit. Ang airsoft, hindi ginawa para pumatay or bumaril ng aso, pusa, ibon. Ang airsoft, ginawa para si Sir Harold maging kaibigan mo. Dahil, naglaro kayo ng patas ng fair game. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating kay Airsoft. Sabi niya, Idol, magpapa-installment pa ba kayo ng Airsoft? Si Mark, tahimik lang. Yes, bigay mo yung complete info mo para sa'yo, bubuksan ko ang ating layaway installment plan. Okay? Charmaine, okay, next year, boss, magkikita na naman tayo. Parang sniper or sniper rifle naman. Good luck, sir. Good luck, no? Sniper. Basta sa sniper, meron lang konting ano dyan. Kailangan huwag ka mainipin. No? Yun ang problema ng sniper. Pucha, tapos na yung game, nakadapa ka pa. Nakasipat ka pa. Tapos na pala yung game. Hindi, kasi ang sniper is hindi pwede sa mainipin yan, ha? Kasi ang sniper talagang abangers ka dyan. Marami kasing bumibili ng sniper, then eventually, hindi sila nag-enjoy, no? Pero if you are the guy, or if you are the type of person na talagang matyaga, no? At saka talagang trip mo yung mga long range shot, the best sa yung sniper rifle. Okay? I just hope nasagot ko ng tama yung question mo. Okay, pang game na rifle, sabi niya. Okay, sir, question lang po. May lifespan po bang AEG magazine bago po magpalit ng bagong magazine? Regarding sa magazine, I don't think so. Kasi meron ako ritong magazine na 30 years old na. Yung ginagamit ko actually 15 years old, no? Yung ginagamit ko sa Lonex ko. Then, meron ako rito magazine, ay 7 years old HK416 magazine. Ilang beses nang nalaglag, ilang beses nang naapakan, ilang beses nang nasipa, working. Walang lifespan ng magazine, no? Ang may mga lifespan lang naman is yung mga bagay na nagdadanas ng wear and tear. Ang magazine, walang wear and tear to eh. Pinasok mo, nilabas mo. Pinasok mo, nilabas mo. Kinakamot mo, wala namang wear and tear, no? Yun lang, syempre, may spring yan. Pag may spring, you should know how to use it properly kasi, unang-una, hindi mo pwedeng ibabad yung bala na yan, no? Ibabad yung kinamot mo na bala, kailangan yan. Yan, papakawalan mo, then balik mo to. Ayun, di ba? Kumbaga, wag mong itatabi na may naka-wind. Okay? Oy, love you, boss idol. Sabi ni Sir Harold Bautista. Love you too, sir. Miss you. Okay, ingat po palagi. Pati kayo ni madam. Bilib na bilib ako rito si sir. Maraming pinagdaanan, may ups, may down. Pero dahil nandyan yung misis niya, di ba? Inaakay siya patayo, pabalik. Para, kumbaga, ibinabalik siya dun sa track ng buhay, no?
Ingat sir, stay safe. Marami pa tayong pagsasamahan. Okay? Okay, next question natin. Next question, daming nasagot. Big man, accepting pa rin ba kayo ng credit card? Yes, accepting naman. Big man, taga Mindanao po ako, makakabil po ba ako ng unit? Yes, pwede po. Anywhere in the Philippines, kahit tawi-tawi nararating, kahit Basilan, kahit ano yung nasa taas ng Luzon? Ha? Paki-refresh ako ano nangyari sa utak ko. Ano ba yung nasa taas ng Luzon? Yung merong honest store, ganon, yung may mga tindahan pero kahit walang tindero, anong lugar to? Malapit sa Luzon Street. Mabait akong player, boss idol, sabi ni Sir Harry. Alam ko naman, nakikita ko naman. Hindi, Cagayan Valley, sa taas pa. Babuyan Island, then Mapa nga. Batanes, yes! Sir Charlie May, thank you! Mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man ay mag-airsoft tayo. Isang bansa, isang tuwa, buong bansa. Yan. Mula Batanes, nakakarating naman po ng safe, no? Nagkakaroon lang kami ng konting problema dito sa lugar ng Palawan. No? Hindi ko alam. Shoutout po dun sa hub na humahandle ng mga parcel ng mga taga Palawan. Bakit po ganun, no? Although ang Palawan ay isang isla, nagtataka lang kami bakit ang tagal makarating sa kanila ng unit, no? Pare-parehas. Basta taga El Nido, taga Taytay. Parang 2 weeks inaabot or 10 days. Ano yun? Iniipon muna dun sa isang island, then saka ibabang ka, no? Baka ganon mga karso. Pasensya na, no? Hindi ko rin alam kung bakit ganon, pero ayun nga. Ganon kasi ang na-experience namin, no? So, Boss Idol, may mask at gloves ka? Yes, meron naman po, sir, no? May mask. Okay, sir, saan pwede mag-inquire, sir, para sa installment, sir? Si Mark, tahimik lang. Syempre sa amin mag-i-inquire, bossing, ikaw naman. Mag-inquire ka, mag-message ka sa page. Mahirap naman, bossing, gusto mo mag-airsoft, tapos nag-i-inquire ka sa Jollibee. Diba? Syempre, gusto mo magka-airsoft, gusto mo makiusap, mag-installment, kanino ka mag-i-inquire? Syempre, sa page ng Big Man. Diba? Mahirap naman, bossing, gusto mo mag-airsoft, tapos mag-i-inquire ka sa Wendy's. Okay, mag-i-inquire ka sa SM Customer Care. Diba? Syempre, gusto mo mag-airsoft, sa amin gusto mo mag-avail ng airsoft, sa amin, via installment, kanino ka mag-i-inquire? Malamang, dapat po sa amin. Idol Big Man, ano po ba ang mga specs ng 2011 Elite High Kappa? Zenith Yo Kaizen. Specs. Actually, sa 2011 Elite High Kappa is just an ordinary 2011 pistol. Specs, regarding sa specs, lahat naman, if you are referring to an upgraded unit, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Yan yung specs na nakakabit doon sa 2011 kung upgraded. Okay? Option mo na lang kung gusto mo pang ipa-upgrade ang nozzle, big bore, anti-freeze, and premium HAPA rubber. But for me, 2011 lang naman So, hindi advisable. Okay? Kasi, gagawin mong i-upgrade natin yon para maging competition grade siya. Ang tanong, lulusot ba siya sa competition? Hindi. Sisibakin pa rin siya ng ZZ. Sisibakin pa rin siya ng 2011 Infinity.
Diba? That is the reason why yung apat lang. Minsan nga hindi na pinifix outer barrel eh. Fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Enough na. No? Pero yung fixed outer barrel kasi, malaking factor yon doon sa durability. Para mas maging tumagal yung unit, mas maging matibay, mas less ang wear and tear. Yun po yung specs ng 2011 Elite. Pero 2011 Elite is just an ordinary pistol ha. Although Taiwan siya, pero nasa babang category yan. Kaunti na lang, nandun ka na sa mga mid-class. Huwag mong panghinayangan yun. 1, 2, 3, 4,000 difference. Pero sa ikakapanatag ng kalooban mo, di ba? Sa ikangingiti ng mga labi mo. Kasi nasa iyo yung mid-class eh. Di ba? Pag mid-class kasi iba talaga ang performance. Ayun, nasa sayo pa rin yun, no? Gusto mo 2011, type mo, meron ka nakita sa kanyang, hindi mo nakita sa iba, go for the 2011. Para sa pagpili ng mapapangasawa, di ba? Mas maganda si Bea Alonzo kaysa sa asawa mo. Pero, merong bagay yung asawa mo na hindi kayang ibigay at wala si Bea Alonzo. So, pinakasalan mo yung asawa mo ngayon. Di ba? Ganun yan eh. Di ba? Maganda yung isa. Pero, masaya ako dito eh. Dito ako. Komplikado ang buhay dun eh. Di ba? Ganun yun. I just hope nasagot ko ng tama. Qualified ba ako sa layaway? Actually, Sir Harold, lahat naman po qualified sa layaway. No? Ang layaway is, pero huwag ka na makigulo. Pero kung gusto mo, wala namang problema. Kaya lang, ang layaway kasi is para talaga dun sa mga ka-airsoft natin na walang-wala. Instead na kumuha ka ng mura, ng budget meal, binuksan namin yung layaway para instead na dun ka sa budget meal, maabot mo or magkaroon ka nitong nitong mga mid-class and high-end. Di ba? Kasi ganito, ang pera mo, yun na nga lang eh. Yun na nga lang eh. Ang pera mo. Yun na lang ha. Let's say, pera mo, 5,000 na lang eh. Bibili ka pa ba ng walang kwenta? Di ba? Bibili ka pa ba ng low budget? 5,000 na lang ang pera mo, bibili mo pa ba yung tagli 5,000? Paano kung masira yun? Pag nasira yun, may pamparepair ka pa? Pag nasira yun, may pambili ka pa ba ng pyesa? Pag nasira yun, may pambili ka pa ba, may pambayad ka pa sa gunsmith? Baka wala na. Kaya, binuksan namin yung layaway para huwag kang mapasuburo sa pinakamura dahil yun lang ang pera mo. Para abutin mo yung mas mataas since hulugan naman. Ngayon, yun nga, may yung layaway talaga para sa mga, sabihin na natin, sorry for the word na gagamitin ko mga ka-airsoft, no? I don't mean to offend you, pero para dun sa mga poorest of the poor, no? Anong klase ka man tao, basta may pangarap ka, magkaka-airsoft. 230. Gabi na meron pang Shopee delivery. Grabe, hapit na hapit din talaga itong mga kaibigan natin sa Shopee, no? Ayun, no? Yun lang naman. I just hope nasagot ko ng tama yung question, no? Grabe! Ang dami kong question dito, hindi nyo lang ako tinigilan katatanong, ha? Okay lang naman, no? Thank you, Idol. First time ko palang po kasi bibili ng airsoft. Salamat po sa sagot, Idol. Okay, bossing. Boss Senate. First time mong bibili ng airsoft. Ito, yung first time mong pagbili, siguraduhin mong makabili ka ng maayos, ng tama at matapat na dealer. Okay? Yung first time mong pagbili, dyan nakasalalay kung magiging maabot mo yung pro level, yung mid level ng pag-airsoft. Okay? Kasi, yung first time mong bibili, pag bumili ka ng budget meal, pag bumili ka ng unit na hindi upgraded, pag bumili ka ng unit na walang kwenta, yung first time mo, yan ang magpapakwit sa'yo. Kasi bakit? Yung unit na budget meal, yung unit na walang kwenta, yung unit na mumurahin, bakit ganun yan? Kasi, malambot ang pyesa, recycled ang materials, hindi upgraded. What do you expect?
Ina-expect mo ba tatagal sa'yo ng 1 taon yan? I don't think so. Ina-expect mo tatagal sa'yo ng panghabang buhay? I don't really. Wala. Kaya yung unang-una mong pagbili, siguraduhin mo, huwag kang manghinayang, bumili ka ng maayos, bumili ka ng tama. Okay? Walang iniwan, bumili ka ng motor, bumili kang big bike, China, binili mong big bike, hindi Kawasaki, hindi Yamaha, hindi Suzuki, hindi Big Four. Bumili ka yung mga China. No. Pagkabili mo, 1 buwan lang, may problema na. Sira na yung wheel bearing, malambot na yung preno, matigas na yung clutch. Sayang yung pera. Ngayon, lahat ng pinagtrabahoan mo, lahat ng iniipon mo, saan mapupunta? Pamparepair. Masakit yun. Yung pera mo, binila mo ng China, saan mapupunta yung perang naiipon mo? Pagpaparepair. Himbis na kung ang binili mo unit na quality, yung naiipon mong pera napupunta sa pang-upgrade. Pinakamasakit na punto na yung naiipon mo napupunta sa pamparepair. Pinakamasarap na punto sa ating mga lalaki, yung naiipon mo napupunta sa pampa-upgrade. Kaya mas magandang yung pera mo na natira or naiipon mo napupunta sa pag-upgrade, hindi sa pampaparepair. Okay? Pag yung unit mo, the more na nire-repair, the more na dumadami ang sira, the more na nawawalan ng kwenta. Pag ang pera mo napupunta sa upgrade, yung unit mo, the more na gumaganda ang performance, the more na tumitibay, the more na lumalakas, the more na sumasarap gamitin. And I just hope nasagot ko ng tama yung question mo, mga ang question ni Sir Sen, no? Nangungulit lang, Boss Idol. Ha, madami ka natututunan sa'yo. Sarap mo kausap. Basta ano lang tayo, totoong tao. Mahirap kasi yung bolero, di ba? Ako kasi hindi ako sanay mambola eh. Gusto mo sa akin, gusto mo. Ayaw mo sa akin, ayaw mo. Wala tayong dapat pag-awayan, di ba? Ganito yan mga karsop, na ganito yan. Halimbawa nakakita ka ng saging. Balatan mo. Kainin mo yung laman, itapon mo yung balat. Ganun din, no? Halimbawa, nakita mo ako nagla-live, nagtuturo, nagbablog. Suriin mo. Suriin mo yung nilalive ko. Suriin mo yung sinasabi ko. Kunin mo yung mga sa tingin mong tama, gayahin mo, i-apply mo. Isang tabi mo, yung sa tingin mong hindi tama. Ganun lang yun. As easy as that, di ba? Yun. May saging, balatan mo. Kainin mo, tapon mo yung balat. Ako, nakita mo, nagbablog, suriin mo. Kunin mo yung sa tingin mong tama na sinasabi ko, i-apply mo sa'yo. Yung sa tingin mo na mali, na hindi mo nakasanayan, tapon mo. Set aside mo. Di ba? Ganun lang yan, Sir Harold. No? Yun nga, tulad sabi ko, good luck, sir. Pagaling ka. Aantayin ko yung araw at oras na magkikita tayo ng game, sir. Thank you. Idol, ako po yung nag-chat sa page nyo kanina. Patulong, Idol. Ano po mas quality sa 2011 Elite High Kappa? Marami, bossing eh. Maraming quality. Mas quality, no, sa Elite. I'm not saying na pangit si Elite. WE yan eh. Taiwan na rin yan eh. Ang comment ko lang kasi dyan, huwag na. Hindi ko pwede kasing ano eh. Baka may maraming ma-offend, no? Pero maraming mas matindi diyan, mas maganda diyan. Kaunti lang idadagdag. Huwag mong panghinayangan, boss. Sabi ko sa iyo. Pag pinanghinayangan mo, asan ba Elite?
Hindi elite to. Ano to eh, no? Cake. Okay. O, pero ganito ang elite. Halos ganito. Wala lang to, ha? Wala lang tong, ano to? Hasang. Wala lang to. Pero ganito ang elite. 2011, WE. O, yan, o. O. Ganito ang elite, ha? Di ba hamak na mas gwapo to kesa to? Ikaw na, ito ha. Ayaw ko kasi, bossing ganito. Ayaw ko kasi mag-suggest. Ang sa akin lang, puro lang ako, eye-opener. Diba? Ayaw ko mag-suggest na, huwag ka mag-elite. Ito ka. Ayaw ko mag-ganon. Gusto ko, ayaw ko magdikta. Gusto ko yung magugustuhan mo talaga. Okay? Pero ito, para lang magkaroon ka ng idea, sabi ko sa'yo, mas marami, mas maganda kay elite. Pero wala akong sinabi na huwag kang mag-elite. Walang ganun, ha? Elite ang gusto mo, go for the elite. Kung talagang yun ang nagugustuhan mo, eh. Pero, sasabihin ko sa'yo, ganito ang elite. Alisin mo lang to, ha? Itong hasang. Ganito ang elite. Hindi ba hamak na mas maganda to? O, ito. Okay. Okay mga ka-airsoft, bumoto kayo para hindi sa mahirapan si Sir Zenith. Ano sa tingin nyo ang mas maganda, mas barako, mas maporma? Ito or ito? Nasa kaliwa o nasa kanan? O sige, yan. Sige, boto kayo. Sino mas matikas? Kaliwa, kanan? Ayan, pili kayo. O yan, di ba? Para lang makatulong tayo sa ating ka-airsoft na magdesisyon, no? Para hindi siya mapasubo, hindi siya maano. Dance Martinez HX. Boss, pwede sa installment? Anong HX? Boss, Sir Den Martinez, never kasi kaming gumagamit ng code. Bawat kasi unit bossing, merong pangalan. Mapapansin nyo, wala naman akong blinag dito na AWHX, AWABC, AW123, AW456. Wala akong ganun binablog. No? Pag nag-vlog ako, sasabihin ko yung pangalan niya. Okay, this is the 2011 Infinity Series. Okay, this is the Tokyo Marui High Kappa Gold Match. Okay, this is the ICS, the Game Changer, the ICS Challenger. Sasabihin ko yung pangalan. Wala akong sinabi na, okay, this is the WE123. Okay, this is the AW Custom 456. This is the Wala akong sinabing ganun. Lahat ng unit may pangalan. Ngayon, kung ikaw, tatawagin mo yung unit mo ng AWHX, yung kabobohan nung nagturo sa'yo na isalin sa'yo. Mas maganda na yung unit tawagan mo na may pangalan. Ikaw, ang pangalan mo is Den Martinez. Sir Den Martinez, tatanungin ko lang sa'yo, bossing ha? Papayag ka ba tatawagin kita si 123456? Sir 123456. Papayag ka ganon. Hindi ba ang ganda? Sir Den Martinez. Yun ang tawag ko sa'yo. Sir Den Martinez, ka-airsoft Den Martinez, Boss Den Martinez. Di ba ang ganda? Eh kung tatawagin kita, ikaw Sir Den Martinez, tatawagin kita ng CWXY. Ang pangit, di ba? Di ba? O yun. Kung makakapagsalita lang yung unit, mumurahin tayo, sasabihin, gago, wag mo akong tawagin ng ganyan. Tawagin mo ako sa pangalan ko. O yun, di ba? Yun ang masarap, bossing, no? Tawagin natin sa pangalan. Kasi hindi ko naiintindihan yung Hindi ko naiintindihan yung AWHX. Ano yan? Di ba? Wala naman. Ito meron bang inilabas na baril na ang name AWXS? XS? Wala. Pangalan ng mga baril, Sig Sauer Classic, Sig Sauer Tactical, Glock, Beretta. Di ba ang gaganda ng pangalan nila? Payag kasi Beretta, tatawagin natin M92. Kung si Beretta makakapagsalita, mumurahin tayo nun. Ang pangalan ko, Beretta. Huwag mo akong tatawagin ng M92 dahil ako si Beretta. O, di ba? Yan, bossing. Boss,
nagsabi lang po ako ng tama, nagsabi lang ako ng totoo. Kung i-absorb mo yung sinabi ko, kung i-perform mo, isa sa buhay mo, bossing, ikaw rin ang makikinabang. Pero kung babaliwalain mo, habang buhay, tatawagin mo yung unit sa code, which is pangit. Okay? Bossing, huwag ka ma-offend ha. Totoo lang po akong kausap, no? Hindi kasi ako tulad ng ibang seller o mga tinde-tindero dyan na makikipagbulahan sa inyo. Actually, wala na akong boses. Hindi ako tulad ng ganun na nakikipagbulahan sa customer. Sa akin, nagtanong ka, what you see is what you get sa akin. Nagtanong ka, bossing, ito yun dyan, kasagutan. Pero hindi yung nagtanong ka, tapos ako mambobola. Naku, sir, okay yan. Sir, bagay na bagay sa yan, sir. Hindi ako yung ganun Malaking tao ka, nag-i-inquire ka. Sir, mukhang mukhang maliit sa iyo yung unit. Check mo to, sir. Sa tingin ko, mas ito yung nababagay sa iyo. Diba? Mas okay yun, di ba? Ganun kasi ako mga RSF Pasensya na kayo Hindi ako sanay mambola, hindi ako sanay mang-ogag, hindi ako sanay mangloko ng tao. Kung ano yung nakikita nyo, yun talaga ugali ko, diretsa lang po, no? Nakita kita, babae ka, maliit na babae, ang liit ng palad mo. Siyempre, hindi ko naman i-offer sa iyo yung 2011 na malaki. I-offer natin sa iyo yung sa tingin kong nababagay lang sa iyo, di ba? Yung sa tingin kong hindi ka mahihirapan. Diba? Hindi ko umumahal i-offer ko sa iyo. Hindi, marami akong ganun ka-airsoft, no? Kaya nilang bayaran yung mahal. Kaya nilang bayaran yung pricey. Pero makokonsensya ka Kasi pag talikod niya sa iyo, putya, hirap siya Doon sa unit. Hindi ako kasi ganung klaseng tao Hindi ako bolero. Hindi ako sanay mang-ogag ng kapwa ko. Yung totoo lang sasabihin ko. Feel mo ko, ganun din ako sa'yo, feel kita. Ayaw mo ko, okay lang. Wala tayong dapat pagtalunan. Bossing, Sir Dan Martinez, wag ka ma-offend Huwag ka ma-offend, bossing. Dito masanay ka. Dito talaga matututo ka, hindi ka bobolahin. No? Ang umaharap sa bawat customer, 99.9% ako. Hindi tindero, hindi tindera, hindi tauhan, kundi ako. 99.9% ng customer ng Big Man, ako yung umaharap, ako yung nagpapaliwanag. Hindi ako tindero, hindi tindera. Ang tindero, ang tindera, walang airsoft sa tunay na buhay. Okay? Binabayaran lang yan para magtinda, para bolahin ka. Bolahin kayo. Hindi ako tindera, hindi ako tindero, ako ang may-ari. Ako ang haharap sa iyo. May airsoft ako, naglalaro ako. Ang tindero, ang tindera, walang airsoft, hindi naglalaro, hindi alam kung ano yung sinasabi niya. I just hope na sagot ko ng tama. Okay, sabi, dami, T-Rex. O, yan. Di ba? Ang layo, di ba? Kaya, medyo isang tabi mo yung pagkahumaling mo sa 2011, pero kung gusto mo yun, wala tayong kaso ron, wala tayong pagtatalunan doon. Ang sa akin lang kasi, ayaw ko yung bumili ka ng 2011, tapos doon ka nakatingin sa isa. Tiyo, maganda pala yun. Hindi mo mabalikan ng tingin yung 2011 mo, nakatingin ka doon sa isa. Di ba? Samantalang, kaunti na lang yung idadagdag mo, putya, mahahawakan mo o nasa iyo na yung isa. Diba? Ayun lang, no? Sa akin lang, bossing, hindi para basagin ko yung trip mo sa 2011 Elite. Ang sa akin lang, gusto ko, lalo na narinig ko, newbie, mukhang first timer, mabili mo yung bagay na hindi mo pagsisisihan. Mga ka-airsoft, ang tagal ko ng player. Marami na akong pinagdaanan. Marami akong pinagsisihan. Kaya ako nandito sa inyong harapan para ma-shortcut kayo.
Para yung mga pinagdaanan kong mali, pinagdaanan kong purchase, pinagdaanan kong upgrade, pinagdaanan kong pagre-repair, na mali, hindi nyo na maranasan. Ha? Kasi pag naranasan nyo, mapapakwit kayo. Sa totoo lang. Mapapakwit kayo. Bakit? Hindi biro ang gastos sa airsoft. Mas hindi biro kung mapupunta ka sa maling gunsmith, sa maling upgrade, sa maling unit. Mas masarap mag-airsoft kung malalampasan mo yung mga bad experience ko. Kaya ako nagva-vlog. Para malampasan nyo yung mga bad, mapunta na kayo dito sa shortcut. Diba? Marami akong bad experience. Niloko ng gunsmith, niloko ng seller, niloko ng dealer, tinakbuhan ng unit, etc. Marami akong ganun. Pero kaya ako nagbablog, kaya ako sineshare sa inyo para malampasan nyo yung mga bad experience, mapunta kayo dito sa good. Grabe, ang haba ng vlog natin. Okay. 1 and 15 minutes na tayo, ha. Breaking the record na naman to, mga Airsoft. Anong name ka na, idol? Okay, sorry na, boss, newbie lang. Ay, huwag ka mag-sorry sa akin, sir, din. Ano yan? I-adapt mo lang yung sinasabi ko. Pag yung binibilhan mo, yung pinagtatanungan mo, sinasabihan ka ng code, bobo yun. Bobo yun. Walang alam sa baril yun. Tandaan mo to, ha? Kung alam mo yung tawag sa isang baril, hindi mo siya tatawagin sa code. Kaya nila tinatawag sa code kasi hindi nila alam kung ano yung baril na yon. Kalkalin mo lahat ng vlogs ko, pati sa YouTube ko, meron kaming total of 2,000 videos. Kalkalin mo, wala akong unit na tinawag sa code. Lahat ng unit, tatawagin ko, okay, this is a 2011 Staccato. Okay, this is a 2011 Limcat Battle Cat. Okay, this is a 6.0 Infinity Edition. Okay, this is a 7.0 Infinity Edition. Okay, this is a Humanex SRC Glock Collaborate, etc. etc. Believe me, boss, hindi tayo sa nagyayabang. May alam lang kasi tayo. Okay? Tatandaan nyo, hindi po ako tindero, hindi ako tindera, hindi ako tauhan. Ang tindero, ang tindera, ang tauhan, walang baril. Walang alam sa baril, lahat ng sasabihin niya sa'yo, pawang pambobola, pawang sinabi lang sa kanya, pawang narinig lang niya. Pero ako ang may-ari ng Big Man, lahat ng lalabas sa bibig ko, ay yung eksaktong nangyari sa kwento ko. You. Magandang gabi, boss. Magandang gabi rin, Sir Simod. Good evening, Sir Bigman. Good evening, Sir Jonathan Marilia Micor. Bossing, kailangan pa ba ng license or permit ng airsoft guns? Edward Tomada. Actually, there's no such thing as licensed airsoft guns. Meron tinatawag na one-time registration, pero hindi naman parang hindi ka obligado, no? One-time registration, hindi ka obligado. Lalo na sa nangyayaring corruption sa gobyerno. Putya, papayag ka eh. Magpapa one-time registration ka. Ang tindi ng corruption sa gobyerno ngayon. Papayag ka, huhututan kanila, kukunan kanila ng pera. Ang tindi ng corruption na nawawala sa gobyerno. Diba? Ngayon, nagpa one-time registration, given. Sige, okay lang. One-time registration. Ang tanong, anong magagawa ng one-time registration? Yung bang one-time registration, nagbibigay sa iyo, nag-o-authorize sa iyo na pwede mong ilabas, isukbit yung baril mo? Hindi. Diba? Wala eh. Wala namang magagawa eh. Diba? At yan, tindi nga ng corruption sa gobyerno eh. Diba? Yung ninakaw ni Sara Diskaya, yung ninakaw ng mga senador, yung mga ninakaw ng congressman. Papayag ka, aambag ka pa, papayag ka, ewan ko lang. No? There's no such thing as permit or license to carry sa pagdating sa airsoft. Airsoft is nakategorize sa toys and gadgets. There's no such thing as license for a toy and gadgets. Matuto lang tayo mag-ingat.
Airsoft is a 1:1 replica, high-end replica ng tunay. Hindi natin dapat ilantad, hindi natin dapat ilabas. Except if you are on a proper venue. Okay? Okay guys, anong pinakamura na pistol? Jobet Michelle, replay mo yung live na to para malaman mo na hindi ka dapat magharap ng pinakamura. Ang pinakamura, ang pinakawalang kwenta. Okay? Boss, replay mo yung video para mapanood mo. Okay mga Airsoft, yun lang muna. Grabe, wala na akong boses. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man. Thank you po, magandang gabi.